Kumusta? Welcome ulit sa Lenda Academy. Ngayon, tignan natin ang salary deduction o payroll deduction. Ito ang paraan kung saan diretsong binabawas sa suweldo ng borrower ang kaniyang hulog bago pa niya makuha ang sahod kaya napakababa ng risk na hindi makabayad. Perpekto ito sa mga kooperatibang may kasunduan sa mga employer. Buksan muna natin ito sa settings. Sa payroll deduction, dito ninyo binabuksan ang feature para sa buong cooperative. Pagkatapos, pumunta tayo sa payroll deduction dito sa gilid. Dito nakatala ang lahat ng employer na kasosyo ninyo. Heto ang ABC Manufacturing Corporation. Kita ninyo agad kung ilang borrower ang nakalink, ilang payroll cut-off, at ang status na active. Pindutin natin ang pangalan ng employer para sa buong detalye. Sa itaas, tatlong importanteng numero. Una, ang service fee ang bayad ng employer sa pagpoproseso. Paalala, advisory lang ito, hindi automatikong sinisingil. Pangalawa, ang net take-home pay floor, ang pinakamababang dapat matira sa suweldo pagkatapos ng lahat ng bawas. Kapag nalagpasan ito, may babala pero hindi humaharang. At ang remittance lag ilang araw bago ipadala ng employer ang nakolektang bawas. Sa ibaba, ang payroll cut-offs kung kailan naglalabas ng suweldo ang employer dito tuwing ika-15 at katapusan ng buwan. At panghuli, ang mga nakalink na borrower, empleyado ng ABC na binabawasan sa payroll. Ngayon, bawat cut-off, gagawa tayo ng deduction advice, itong opisyal na listahan ng babawasin sa bawat empleyado. Pumunta tayo sa deduction advices, tapos generate advice, piliin ang employer ABC Manufacturing, piliin ang cut-off ang katapusan ng buwan, at ilagay ang petsa ng cut-off, i-generate na natin. Ayan. Automatikong hinanap ng sistema ang bawat aktibong hulog na dapat bawasin ngayong cut-off. Kita ninyo ang bawat linya, ang empleyado, ang loan, at ang halagang sisingilin. Draft pa lamang ito, pwede pang i-refresh o baguhin. Kapag tama na, i-issue natin dito ni Freeze at binigyan ng opisyal na numero ang advice. Ito na ang ipapadala sa payroll office ng employer, pwedeng i-export bilang CSV para sa kanilang sistema o i-print bilang PDF. Pagkatapos ng payday, ibabalik ng employer kung magkano ang aktual nilang nabawas, ito ang remittance. I-click ang confirm remittance. Kung buo ang nabawas sa lahat, pindutin lang ang post all lines at the billed amount. Pero minsan, may kulang, halimbawa, kulang ang sweldo ni Ramon ngayong cut-off. Kaya i-adjust natin ang halaga niya, tapos i-confirm. Ayan, kita ninyo. Kina Carlo at Christina, posted in full. Kay Ramon, posted partial. May natirang kulang. Automatikong napunta ang bawat bayad sa tamang loan. At ang mga kulang, hindi nawawala, pumupunta sila sa deduction arrears work list. Keto si Ramon, may carried arrears ay ito ang babantayan ninyong habulin sa susunod na cut-off. At iyan ang salary deduction ng Lenda! I-recap natin. Una, iset up ang employer, ang mga payroll cutoff, ang service fee, at ang net take-home pay floor. Pangalawa, bawat cut-off mag-generate ng deduction, advice, issue, at ipadala sa payroll office. Pangatlo, kapag bumalik ang remittance, i-confirm automatikong napopost sa tamang loan at ang anumang kulang nakalista sa deduction arrears. At isa pang magandang balita, may automatikong proseso sa tamang araw ng bawat cut-off, kaya nang mag-generate at mag-issue ng advice ng kusa para hindi na kayo makalimot. Sa susunod na module ang collector compensation, kung paano kinu-compute at binabayaran ang komisyon ng inyong mga collector. Kita-kita tayo doon.